Amen. So, purihin po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Lord. Praise God. Yung palakpak po sa ating Panginoon. Come on, let us give God a praise. Hallelujah. So, before we start sa ating pong pag-aaralan, tayo po muna sandaling manalangin. Let us dwell in the presence of God ulit. Hallelujah, Lord. Yes, God. Yes, Lord Jesus. We glorify your name. Receive all the glory, the praises, and honor, Lord God. At Lord, sa umagang ito, Panginoon, binubuksan namin ang aming mga spiritual ears, Lord God. Our spiritual eyes, Lord God. Upang, Lord, maunawaan namin, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon. Lord, not my might, not my power, but by the Spirit of the Lord, our God. Lord, hayaan mo ang iyong salita, O Diyos, ang mahayag sa umagang ito. At muli, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang aming dinadakila, O Lord. Samahan mo kami sa oras na ito. And we give you all the praises, Lord God. We give you our lives, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Receive all the glory, all the honor and praises. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. So, good morning po sa ating lahat. And again, Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. So, narinig niyo po ba yung mga patotoo ng ating mga kapatid? No, alam niyo po, nakaka-amaze ang Lord kasi yung kanilang mga patotoo is about our faith. No, so sa umagang ito, no, ang i-share ko is about faith. Okay? So kanina nung nag-share po si Pastor Rhea, and then si Pastor Marvin, tapos si Kuya, no? Nung sila po ay nagbabahagi ng kanilang mga patotoo, nakaka-amaze po yung mga pananampalataya. Tama ba? So, may evidence ng faith ang bawat isa. And this time, no, this morning, nais ko po ang bawat isa, no, lahat tayo, ay magkaroon ng atensyon o pandinig sa bagay na ito. Okay? So, ang ating pong pag-aaralan nga ngayon is faith. So, sa ating pong pag-aaralan, no, let us open our Bible sa Matthew 8. Matthew 8, beginning verse... Okay, Matthew 8. Umpisahan po natin sa 23. Okay? Sabi po dito, then he got into the boat and his disciples followed him. Suddenly, a furious storm came up on the lake so that the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. Verse 26, he replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Okay? So ito pong senaryong ito ay alam naman po natin. Tama ba? So narinig na natin to na ang istoryong ito ng ang mga disciple ay nasa bangka, okay, at biglang dumating ang bagyo. At nung dumating yung bagyong yon, si Jesus ay natutulog, ang mga disciples ay natakot. At ginising nila si Jesus. Nung ginising nila si Jesus, anong sabi ng Panginoon? Bakit kayo natatakot? No? O kay liit naman ang iyong pananampalataya. Okay. So sa atin ngayon, tatanungin ko po kayo, nasaan ang inyong pananampalataya? Tanungin mo nga ang katabi mo, nasaan ang iyong pananampalataya? Sige, tanungin mo ulit. Tabigin mo yung katabi mo. Where is your faith? Hello? Ito po ang tanong na ito, no? Ay katanungan ko rin sa aking sarili. Nasa na ba ang pananampalataya ko sa ngayon? Okay? Alam natin ang kahulugan ng faith. Sabi sa Hebrews, ito daw po yung substance of things hope for. Tama ba?
evidence of the things unseen. Kung narinig po natin kanina si Pastora Rhea, nung siya'y nagpatotoo, no? Maraming struggles, maraming sitwasyon na hindi umayon sa kanyang plano, pero nung siya'y nagtiwala sa Lord, nagkaroon ng kasagutan or katugunan sa kakaibang paraan. Tama po ba? Hindi paraan ni Pastora Rhea, kasi ang paraan niya is i-prepare lahat. Tama po ba? Tumawag siya ng tao para dumating doon sa event. Okay? Pero ang nangyari, hindi. So sa ating buhay, nangyayari po ba yun? Amen. Maraming beses. Okay? Pero ang tanong, where is your faith? Tanungin mo ulit yung katabi mo, nasaan ang pananampalataya mo? Okay. As we talk about faith, no, gusto ko pong maunawaan nating lahat na meron pong mas malalim na kahulugan ng pananampalataya. Okay? And when we talk about faith, ano pong unang pumapasok sa ating isipan? Kapag tinanong ka sa secular, anong iyong pananampalataya? Okay? Ang unang pumapasok sa ating isipan is patungkol sa religion, right? Or being born again. Tama po ba? Pag tinanong ka about faith, ang faith mo ay kay Jesus Christ. Tama po ba? So, ibig sabihin, faith is spiritual. Tama ba? Ang pananampalataya ay isang spiritual na bagay. Hindi po ito isang physical lamang. Kaya nga po sabi sa Hebrews, ito yung mga bagay na spiritual na nakikita natin sa ating spiritual eyes at magmamanifest lang if we have faith. Tama po ba? So, even si Pablo, nung sinabihan niya ang mga tao noon, we are saved by the grace of God through faith. Okay? So, ibig sabihin, ang pananampalataya, hindi lamang po ito pag-asa sa mga bagay na gusto nating mangyari. Amen? So, ang pananampalataya is about our Lord Jesus Christ, right? Tama po ba ako? Kanina, nung tayo po umaawit sa Lord, ako po ay, sabi ko, Lord, napakabuti mo talaga sa amin, no? No, He is the Lamb upon the throne. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo must be valued by all Christians. Nananampalataya ba kayo sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo? How about the others? No? Makinig po tayong lahat. Okay? Iba't iba ng sectors. Nasaan ang mga youths, please? Raise your hand. Young professionals, please, raise your hands. Mga children. Okay? Mga nanay. Okay, yan. Mga tatay, please raise your hand. Kung hindi po ako nagkakamali, magkakaiba tayo ng struggles sa buhay. Right? Yung mga nanay, ibang struggle. Yung mga tatay, ibang struggle. Katulad ni Kuya, nung nagpatotoo siya, ang struggle niya or yung pagsubok niya is yung kanyang schooling. Right? Mga reports. Okay? Pero, iisa po ang ating pananampalataya. Tama po ba? Ito po yung ating pag-aaralan sa ngayon, na dapat po yung ating faith, hindi po ito pumapatungkol sa mga bagay na gusto lamang nating mangyari. Meron po akong nabasang quote, ang sabi doon, faith should not be a response to a difficult situation, but rather faith must be practiced. Okay? Paano yun? Ang faith daw po ay hindi lamang respond ng isang tao kapag siya ay dumadaan sa pagsubok, kundi ang faith dapat ay pinapractice. So, naalala ko yung verse. Hindi ko lang maalala kung saan. Nasabi doon, the righteous shall live by
faith. Ibig sabihin, ang faith po dapat ay ipinapamuhay. Sa ating pong panahon ngayon, marami pong preachers ang nagsishare about faith, but sometimes ito po'y parang motivational na lamang. Tama ba? Na kapag tayo may pananampalataya, we should trust in God. No? We should think positively. Tama ba? Pero alam niyo po, masigit pa doon ang pananampalataya. If we have faith in the Lord, yung mga bagay na inaasahan natin, kahit hindi dumating, still, we have faith in the Lord. Kasi sometimes we expect yung mga bagay na pinipray natin, kailangan dumating ito, hinihiling natin sa pangalan ng Lord. Tama po ba? Sinabi rin po sa Bible, ask everything in my name and it shall be done. Tama po ba? Yun po'y pananampalataya natin. Pero minsan or kadalasan, kapag po tayo dumadalangin sa Lord, nangyayari po ba yung pinipray natin? Hello? Hindi pa. Right? Or sometimes, hindi pa or hindi mangyayari. Why? Because God has greater plans for you. Sabihin mo nga sa katabi mo, may mas higit na plano ang Lord sa'yo. Ito ba po ang isang kaisipan ng marami? Yung faith natin sa Lord, no? Inaasahan natin kung ano yung mga bagay na gagawin ng Lord. No? Our faith expect what God will do rather than what God can do. Hello? Sabi natin, with God, all things are possible. Pero tanungin mo ulit yung sarili mo, where is my faith? Sige nga, tanungin mo ulit yung katabi mo, nasaan ang pananampalataya mo? Hello? Nandyan po ba kayo? Okay. 1 Corinthians 2, beginning 1 to 5, sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto, and when I came into you, my brothers, I did not come with wise words of knowledge, putting before you the secret of God. For I made the decision to have knowledge of nothing among you, but only of Jesus Christ on the cross. I was with you without strength, in fear and in doubt. In my preaching, there were no honeyed words of wisdom, but I was dependent on the power of the Spirit to make it clear to you, so that your faith must be based not on man's wisdom, but on the power of God. Okay? So sinabi ni Pablo dito, no? I did not come with you with wise words of knowledge. Kasi po sa panahon natin ngayon, pinag-aaralan ng pananampalataya, knowledge. Okay? Pero yung power ng faith, ito po ba'y napapractice? Hello? Nandyan po ba kayo? Amen. So, ang pananampalataya po ay higit lamang dun sa sinabi sa Hebrews. Ang pananampalataya po natin ay dapat na kanino? Nasa ating Panginoong Jesus. At alam niyo po, kapag ang ating pananampalataya ay laging nasa Lord, no? Yung binasa natin kanina, na kapag dumating yung storms of life, hindi po tayo matatakot. Kasi why? We have faith in God. We are practicing our faith. Amen? So, tatlong bagay lamang po ang nais kong iwan sa atin sa umagang ito. When time comes sa ating buhay, lagi nating tanungin ang ating sarili, where is my faith?
Okay? Number 1, Matthew 6:24 to 30. Pwede po bang buksan natin ang ating mga Bible? Matthew 6, 24 to 30. Okay? Inumpisahan ko po sa verse 24 itong word na ito, no? So sabi doon, no one can serve two masters. Either you will hate the one and you will love the other, and you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Okay? Next verse. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow and reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add a single hour to your life? Next verse. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Verse 29. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Think, what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly fathers know that you need them. Okay? So kung titingnan po natin, ito po'y nabasa na natin, right? Tama ba ako? Maraming beses na natin itong nabasa, at kapag tayo dumadating sa punto na tayo po'y minsan ay nagkukulang, no? Ito po yung ating pananampalataya. Ito yung nababasa natin lagi, na kailan naman hindi tayo pagkukulangin ng Lord. Amen? So kapag dumating yung mga bagay na ito, no, sa ating buhay, tanungin natin ang ating sarili, where is my faith? Okay? Where is my faith? Bago ko po binasa ito, meron akong binasang unang verse, sa verse 24. Ano pong sabi doon? No one can serve two masters. At ang ibig sabihin, hindi daw natin pwedeng pagsilbihan ang money at ang God. Okay? Ito pong bagay na ito, no, is napaka-importante sa atin. Nung kami po ay nag-aaral kay Bishop ng, I think, homiletics or hermeneutics, kapag po nagbabasa sa Bible, kapag inaaral ang Bible, or magbabasa ka ng verse, you should give importance dun sa preceding verse at dun sa verse pagkatapos. Okay? At dito ko po nakita, binigyan ng Diyos ng importansya or binigyan niya ng highlights yung no one can serve two masters, and then after, sinight niya yung sabi nun, huwag tayong mag-alala sa anumang kakainin natin. Kasi alam niyo po, sa panahon natin ngayon, no, maraming bagay tayong alalahanin sa mundo. At hindi lamang alalahanin, marami na ring bagay na ginagamit ang kaaway, no, upang ang ating pananampalataya ay ma-divert. Ano ito? Ito po yung mga riches of this world. Okay? Sino pong nakapagtanong na dito sa sarili niya? Ako po, natanong ko na rin sa sarili to. Bakit may mayaman? Bakit may mahirap? Pwede po bang itaas natin ang kamay ko sino yung nakapagtanong na sa sarili nito? Tama ba? Okay. May nakikita tayo sa mga videos na sobrang yayaman. Tama ba? So, sa panahon natin ngayon, there are some YouTube vloggers na ina-expose nila na yung yaman nila, right? Tama ba ako? Tapos, kung papansinin natin, yung mga gamit nila, anong halaga? Tama ba ako? May mga halaga.
hindi lamang thousand, but hundred thousands, right? Yung mga bag, yung mga sapatos. Pero kung titingnan natin on this other side, mayroong mga tao na hindi kumakain 3 beses isang araw. Tama po ba? At meron namang mga tao na nandun sa gitna. Okay? At yun yung mga tao na meron naman konti at kung minsan naman medyo nawawalan. Tama po ba? Ito yung mga bagay dito sa mundo na hindi tayo aware that sometimes cover our eyes, cover our ears, para yung pananampalataya natin ay hindi gumana. Right? Tama po ba? So, ang pananampalataya, sabi ko sa inyo, it is a spiritual thing. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay gumagana sa espiritual. Pero kung tayo po'y nakatuon sa mga bagay na nasa sanlibutan, our faith will not work. Kaya ko po, nung akin po itong, pinagbubulay-bulayan, ano ba talaga ang pananampalataya? Bigla kong na-realize na yung verse sa James chapter 2 that faith without action is dead, hindi lamang po pala ito, kikilos lang tayo with regards dun sa ating pinaniniwalaan. Ito pong faith na ito is living spiritually. Pinamumuhay natin yung pananampalataya natin at paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus. Kung tayo binago na ng Diyos, yung old self natin, ipinamumuhay natin yung bagong self na natin. Right? Doon ko naunawaan na ang faith pala, hindi lamang, for example, lagi natin example yung faith sa paghahanap ng trabaho, right? Kapag naghahanap ng trabaho, nagpe-pray ka, so, paano yung faith? Ikaw ay may faith, makakakuha ng trabaho, pero dapat naghahanap ka ng trabaho. Nagpapasa ka ng resume, tama ba? Pag hindi tayo nagpasa or hindi tayo naghahanap ng trabaho or tulog lang tayo nananampalataya, magkakaroon tayong trabaho, yun yung akala natin na faith without action is dead. Tama mo ba? Yun yung una nating perception about faith. But this time, dito ko po na-realize, ang faith pala na without action, yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, kapag hindi nato ito itinake into action, lahat ito ay patay. Hello? If you have faith in the Lord, pero ikaw ay namumuhay pa rin sa kasalanan, your faith is dead. Hello? Yun pala yun. Okay? If you have faith, sabi doon, John 3:16, anong sabi doon? For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. This is our faith. Tama po ba? Naniwala tayo, inaccept natin si Jesus Christ. We have repented so many times. Pero ang sabi doon, kapag tayo daw po ay bumabalik sa ating mga dating buhay, no, marami tayong bisyo, nagsusugal tayo, no? Our faith is dead. Hello? Naunawaan niyo po? Ibig sabihin, yung ating pananampalataya, hindi naman po nawawala. Right? Kasi sabi nga po, kapag ang salita ng Diyos ay natanim sa ating puso, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. But ito po yung na-realize ko, ang faith, hindi po sinusukat 10%, 20%, 30%, or 50% na yung faith.
Ang faith po ay nag-o-on at nag-o-off. Hello? Parang ilaw. Di ba yung ilaw kapag naka-off, hindi maliwanag, madilim. Kapag naka-on, maliwanag. Same with our faith. Hello? Kapag ang ating pananampalataya ay naka-off, ibig sabihin, our hearts, our minds ay naka-center sa world. For all the worries, all the cares of this world. Not only the worries, but also the pattern of this world. Hello? Sa panahon po natin ngayon, ang mga bata, no, ang mga students, sabi ko nga po, lagi kong na-share, nakatutok lahat sa cellphones. Pag tinanong mo sila, where is faith? Hello? Anong sasabihin? Ang faith ko nasa Lord, pero ang life niya nasaan? Maghapon sa ML, no, maghapon sa Mobile Legends, mas maghapon sa Facebook, comment dito, comment doon. Hello? That is our faith. Tanungin mo yung katabi mo, nasaan ang pananampalataya mo? Tama ba? Kasi alam nyo po, kung naaalala nyo yung ating illustration before, na ating ang buhay, no, ang isang tao, merong spirit. Tama po ba? At ang Lord ay, sabi doon ay, Espiritu. Kapag tayo nakaharap sa world, no? Sabi doon, our spirit is willing, but the flesh is weak. Yung flesh, laging nakatuon sa world. Kailangan ko nito, ipupurso ko yung career nito para magkaroon ako ng bahay, lupa, sasakyan. Okay? Nakatuon yung ating flesh sa world, anong mangyayari? Okay? Our faith is dead. But when our spirit, no, fix our eyes on the Lord, the author and finisher of faith, ano po mangyayari? We will live an eternal life. Amen? So kaya nga po sa atin ngayon ulit, where is your faith right now? Nasaan ang ating pananampalataya? Ang ating bang pananampalataya ay naka-on pa ba or naka-off? So this is a reminder for us. We should live by faith and not by sight. In short, we must live spiritually, not only by the things on what we see or by the things we see. Tama po ba? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, live by faith. Okay? Yung number 2, yung kaninang binasa natin, Matthew 8:26, hindi ko na po babasahin. Yung number 1 po kanina, yung sabi ko noon, kapag ka dumating yung all cares, when all cares of this world is upon you, let us ask ourselves, where is my faith? Ngayon naman, sa Matthew 8:26, kapag dumating ang storms of life, at kapag tayo'y natakot, tanungin natin ang ating mga sarili, where is my faith? Kasi sabi dito, kung babasahin po natin sa Tagalog, sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Meron ba tayong kinatatakutan dito? Hello?
Baka takot ka sa mga kung ano-anong bagay. Isang bagay ang kinatatakutan ng tao. Alam niyo po ba yon? Isang bagay lang ang generally kinatatakutan nating lahat. Okay? It is the fear of death. Tama ba? Nung nag-COVID, okay? Lahat ng tao hindi lumabas. Kasi bakit? Takot mamatay. Tama ba? Pero sabi doon, kapag dumating yung ganong pagkakataon, where is your faith? Balikan natin. Jesus is the resurrection of life. Sabi ni Paul, ano ba sabi ni Paul? To live is Christ, to die is gain. Pero ang tanong sa ating mga sarili, masasabi ba natin yun? Or sasabihin natin, si Paul yun, hindi ako. Hello? Hindi ako si Pablo, kaya niya sinasabi yun, to live is Christ, to die is gain. Hindi ako si Pablo. Alam niyo po ba, ang Lord is not concerned about your problems. Naniniwala ba kayo doon? Hindi concern ng Lord, hindi siya concerned sa mga struggles natin. Alam niyo kung saan siya concerned? He is concerned about you. Hello? Sino pong may alam ng footprints in the sand? Yung footprints in the sand, anong sabi doon? Dalawa ang footstep. Dumating ang bagyo, dumating ang kahit anong bagay. Talagang dumating ang paghihirap. In short, anong nangyari? Isang footstep na lang. At anong nangyari po nung nakita niya? Sabi nung lalaki doon, Lord, ba't mo ako pinababayaan? Kung kailan marami akong problema, saka mo ako pinababayaan. Pero anong sabi ng Lord? Hindi kita pinabayaan. Ikaw ay buhat ko. Kung titingnan po natin, may pakialam ba ang Lord sa problema? Sa struggles? No. May pakialam ang Diyos sa iyo. Hello? Kaya po kapag tayo nasa struggles, marami tayong pagsubok. Alam nyo ba, hindi aalis. Anong gawin nating pray? Ito po impression ng Lord sa akin. Kahit anong gawin nating pray na, Lord, alisin mo ang mga problemang ito. Alam nyo, hindi gagawin ng Lord yun. Ang gagawin, aalisin ka doon sa problemang yon. Imagine the Israelites. Naghihirap sila sa Ehipto. Tama ba? Anong ginawa ng Lord? Inalis ba ang Ehipto? Anong ginawa ng Lord? Inalis ng Lord ang mga Israelita papunta sa lupang pangako. Ibig sabihin, yung sitwasyon natin sa buhay, maraming problema. We are in the wilderness. Pero the promise of the Lord, aalisin ka doon sa sitwasyon na yun. Dadalhin ka sa lupang pangako. Sige po, palakpakan natin ang Lord. Praise the Lord. Kaya po, hindi tayo dapat matakot. Kapag tayo nasa pagsubok, students, young professionals, no, mga tatay, mga nanay, kapag tayo may sakit karamdaman, hindi yon ang ating destination. Tama ba? Hindi yon ang plano ng Lord sa iyo. Anong dapat gawin natin? We must believe in what the Lord is saying. For I know the plans I have for you, declares Tino. Declares the Lord.
Plans for you to give you hope and future and not to harm you. Ibig sabihin, kapag tayo nasa harm o kung nasa panganib, hindi yun ang plano ng Lord. Sinong may plano nun? Ang kaaway. The God of this world. Tandaan natin, tayo po'y nasa sanlibutan. At ang sanlibutan po, sinabi rin po sa Bible, ito'y magiging pasama ng pasama ng pasama. Kung titingnan natin ngayon, ang mundo, no? Social media is full of pornography na even mga bata, kahit hindi sila mag-click doon, lumalabas na lang, right? Hello? Kasi nga po ang mundo, pasama ng pasama. Do you think that's the plan of the Lord sa ating lahat? Hindi. Kaya nga po, sa pagkakataong ito, tanungin mo yung sarili mo ulit or yung katabi mo, where is your faith? Ano pong isasagot natin? Kailangan ng faith natin, walang iba, kundi kanino? Nasa ating Panginoon. Right? Kapag tayo po ay nasa pagsubok, dapat ang pananampalataya natin nasa Lord. Mga magulang, please raise your hand. Kayo po, or nasa kamay nyo, ang faith ng mga anak nyo. Tama ba? Ibig sabihin, yung mga bata, turuan natin na magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Anong ituturo natin? No other than the Lord Jesus Christ. Kasi alam niyo po, sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, even some preachers, hindi po ako nagpapaalan, some preachers, no, the word, yung word sa Bible, sometimes mas marami pa yung motivation. Minomotivate ang mga tao to think positively, na ang blessing ay nandyan. Pero yung resurrection ng Lord, yung power ng Lord, lahat, alam natin yon. Na higit na makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus kaysa sa anumang bagay or any motivational teachings, right? Tama ba? Kapag ang ating puso't isipan nakatuon sa Lord, sabi doon, nothing is impossible. Hello? Wala yung mga, di ba, pagka tayo depressed, no? Sabi ng world, think positively. Mag-isip ka lang ng mabubuting bagay. And sometimes we quote, a merry heart is a good medicine. Eh, paano ka magiging merry heart? Eh, depressed ka nga. Alam mo ano sikreto? Walang iba, kundi ang Jesus. Hello? Sige, come on, let us praise the Lord. Minsan nagkakaroon ng misconception about the Word. Kasi even Satan knows the Word, right? Pero kapag si Satan ay nag-quote ng Word, yung Word hindi nakasentro sa Lord. Kaya kailangan po sa ating pananampalataya, our faith must be only in our God. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Ito po yung last. Number 1, when all the cares of this world is upon you, tanungin natin ang ating sarili, where is my faith? Pangalawa, when we are in fear, kapag tayo natatakot, tanungin natin ang ating sarili, where is my faith? Okay? And number 3, Matthew 14:31, ito po yung story ni Peter nang siya lumakad sa tubig. Hindi ko na po babasahin. Number 3, when you're doubting, kapag ikay nag-aalinlangan, tanungin mo yung sarili mo, where is my faith? Okay? Ito pong scenario na ito,
nung si Peter ay naglalakad sa tubig, nakalakad ba si Peter sa tubig? Tama ba? Ito yung scenario na nakita ni Peter si Jesus na nandun sa tubig, akala niya multo. Okay? At ang sabi niya sa Lord Jesus, Lord, kung sabihin mo sa akin na ako'y lumakad, lalakad ako. Kaya ang sabi ni Jesus, sige, lumapit ka. Okay? Because of faith, dahil nakikita ni Peter, si Jesus, lumakad siya sa tubig, right? Okay. Nakalakad siya, tama? Pero anong nangyari? Okay? Unti-unti siyang lumubog. Why? Kasi nakita niya yung alon, yung lawak ng karagatan. Okay? At anong sabi niya? Lord, help me. Okay? Humingi siya ng tulong sa Lord. Anong sabi ng Lord? Kinuha niya si Peter, sabi niya, ang liit naman ng pananampalataya mo. Sometimes without. Minsan nag-aalinlangan tayo, right? When we make decisions in life, nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Tutuloy ba ako? Hindi. Tutuloy ba ako? Hindi. Okay? Kapag nandun tayo sa sitwasyon na yon sa ating buhay, tanungin natin ang ating sarili ulit. Where is my faith? Hello? Nandyan po ba kayo? Tanungin mo yung katabi mo ulit, nasaan ang pananampalataya mo? Are you listening, church? So, ang ating pananampalataya, tingnan po natin si Peter. Yung mga naunang mensahe ng Lord, katulad nung sinasabihan niya ang kanyang mga disciples sa mga tao na huwag tayo mag-alala, sinong tinutukoy niya? Lahat. Tama po ba? And dun sa pangalawa, ang tinutukoy naman niya is yung kanyang mga disciples. But this time, ang kinakausap niya is personal, si Peter. Tama ba? So sa ating buhay, kita natin si Peter ay mananampalataya. Di ba si Peter pa nga yung nagsabi, sabi ni Jesus, Peter, sino ako sa'yo? Ang sabi ng ibang disciple, siya ay prophet, no? Pero sabi ni Peter, you are the Son of the living God. Si Peter ang mas nakakakilala sa Panginoon ng lubos. Yung kanyang heart, yung kanyang faith, ay hindi matatawaran. At ang sabi nga doon, sabi ni Peter, Lord, walang makakakanti sa'yo. Di ba, pinugot pa nga niya yung tenga nung soldier, nung hinuli? But, ito po yung illustration sa ating lahat. Sometimes yung ating faith ay sobrang, ano bang tawag doon? Sobrang overwhelmed. Faith natin talagang, ay grabe. Hanggang sometimes nagiging extreme na nga. Okay? Pero the time will come na mag-aalinlangan ka kung totoo ba ang salita ng Diyos. Have you ever think kung totoo ng salita ng Diyos, bakit ang mga Kristiyano laging hirap? Meron na bang natanong sa inyo noon? Bakit yung, ako po, nung time namin, nung aking asawa ay nagkasakit, nagtanong din ako, honestly, bakit kami lingkod pa ang nagkaroon ng ganong sakit? Napakadami naman diyang iba. There are doubts. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-alinlangan. Okay? Susunod tayo sa Lord. Let us decide. No? Sabi doon sa kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hello?
So please raise your hand lahat ng mga Kristiyanong anak ng Diyos. Yung ating faith, it is not only expecting things na unseen na mangyari sa life natin. Our faith must be all about the Lord Jesus Christ. Kasi kapag ganun yung heart natin, sinasabi ko po sa inyo, masasabi niyo yung word ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Kahit ikay wala, masasabi mo, kaya ko, kasi ang pananampalataya ko nasa Lord. Diba? Nasaan yung mga anak? Yung mga anak? Yung mga anak matapang kapag naandyan ang tatay. Right? Or naandyan ang magulang. Tama ba? Ang tapang niyan. Pero alasin mo yung tatay. Matapang mabayhan? Kaya nga po tayo sa ating mga sarili, let's cultivate in our hearts na ang faith natin kasama natin lagi ang Lord. Si David, nung tinalo niya si Goliath, no? Anong sabi niya? I come in the name of the Lord. Kahit siya'y maliit, matapang siya kasi alam niya kung sinong kasama niya. We will win and succeed the battles in our lives if we have faith that God is in us. No? We will resist temptation if we know that God is with us. Alam niyo ba kung bakit ang mga kabataan or kung sino man ay hindi makapag-resist sa temptation? Akala nila wala ang Lord. God is all-knowing God. Nakikita tayo lahat ng Lord. Right? Hello? So, ibig sabihin, saan ka man pumunta, anuman ang iyong ginagawa, kasama natin ang Lord. If we know and if we believe that God is always with us, we will resist. No? Merong conviction sa ating heart. Amen? So that's why, ito pong mensaheng ito sa ating lahat, lagi nating tanungin ang ating sarili. It's always a reminder for us na kapag tayo may problema, kapag tayo dumadaan sa sakit karamdaman, kapag tayo may struggles, tanungin natin yung sarili, nasan yung pananampalataya ko? Teka lang, sandali. Bakit parang nawawala? Amen? So this time, tayo pong lahat ay tumayo. No? Hello. So naunawaan niyo po yung mensahe sa umagang ito. So I believe in my heart that this message is not only for me, but for everyone. For every life family. And even sa mga first-timers, kung meron man, hindi po aksidente, no, ang word ng Lord lagi, Sunday after Sunday. Hindi po siya aksidente lamang. Nilalagay ito ng Lord sa heart ng bawat preacher. Kasi ito yung kailangan natin. Kung sa panahon na to ngayon, yung ating faith, nagwo-wave. Tingnan natin ulit, balikan natin ulit. Sino yung pinananampalatayanan ko? He is the King of Kings and the Lord of Lords. He died on the cross to finish all the works. Sabi diyon, it is finished. Sinabi ng Lord, it is finished. So right now, no, sa umagang ito,
Gusto po tayong lahat ay kausapin natin ang Lord. So, hindi po ako magli-leads or mag-guide sa inyo. I just want you to make it personal sa Lord. Na, Lord, nasa na ba yung faith ko? Nasa life ba? Nasa saya ba? Lord, nasa na ba yung faith ko? And let us ask the Lord, Lord God, ipakilala mo pang higit ang sarili mo sa akin. Sige po, tayo po yung sandaling yumukot pumikit. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Oh, Lord, God. Father, we declare your name, O Lord God, in this place. We worship you, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Panginoon, sa iyo po kami nananampalataya, O Lord God. Sa iyo kami nagtitiwala, Panginoon, sa aming buhay. Father, forgive us, Lord God. Forgive us for everything, Lord God. Lord, we believe in you. We believe in you, Jesus. We believe in you, Lord. We have faith in you, God. We believe in you, Jesus. We believe in you, Father. Jesus, Lord. Hallelujah, Jesus. Oh, shalala, shakala. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Yes, Lord. We believe in you, Lord God. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. Come on, let us say to the Lord God, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus,
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am, with all I am. I will worship. Let us worship the Lord. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. Oh Lord, I will worship. Lord, in the midst of trials, I will worship. Lord, in the midst of persecution, Lord, I will worship. Yes, Lord God, in every situation, oh Lord, I will worship you. I will worship you. I will worship in every circumstance, Lord. Oh, I will worship you, Lord our God. I will worship you. Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Lord, anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon, kami sasamba sa iyo. Dumaan man ang pagsubok, Panginoon, sa aming buhay, kami po ay sasamba sa iyo. Marami mang kabigatan, Panginoon, o problema, kami patuloy na sasamba sa iyo. Hindi mo man sagutin, Panginoon, ang aming mga panalangin, kami sasamba pa rin sa iyo, Panginoon. Kami sasamba sa iyo, Lord, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang tunay na Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang dahilan ng aming buhay, Panginoon. Kami sasamba sa iyo, Lord. Lord, sa lahat-lahat, Panginoon, ng aming pinagdaraanan, Panginoon, sa kasiyahan man, Panginoon, sa kapighatian, Lord God, Ikaw pa rin, O Diyos, ang aming sasambahin at papupurihan, Lord God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, ang bawat isa, Lord God, na ang aming pananampalataya, Lord God, ay malakaran namin, O Diyos. May isa pamuhay namin, Panginoon, ang paniniwala namin sa iyo. Help us, O Lord God. Katulad ng pangako mo, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin ng kapangyarihan, Lord God. Father, we declare in the name of Jesus, O Lord, that our faith may grow and grow and grow and grow. There's no other name, Lord God. Your name is above every name, O God. Salamat po, Lord, sa umagang ito sa iyong salita. Nawa po, Panginoon, ang mga salitang ito, Lord God, ay po makapagbigay buhay sa bawat isa. Hindi lamang pag-asa, Panginoon, kundi buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon.
Muli, Lord, salamat po sa inyo, Panginoon. Sa iyo po ang kaluwalhatian, ang aming papuri at pasasalamat. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.